Magandang araw po, Pinnacle Village. Ako po si Pastor Marlene. Tayo po sa araw na ito ay mayroong Omakase Sunday. We are taking a pause on our series. Pero sa mga susunod po na linggo, exactly in 2 weeks from now, ay magsisimula ho tayo ng bagong serye patungkol ho sa aklat ho ng kawikaan. Ngunit sa araw po na ito, matapos ng lahat po ng ating mga naranasan itong mga nakaraang buwan at mga linggo, dito sa Pilipinas, katatas lang na ating anniversary ng ating summit, ng ating mga camps, Blue Sky Ignite, ang ating Altos Ignite Camp. Sa Amerika po, magkakaroon pa lang ho ng mga camps doon po in the next few weeks. Ngunit sa lahat ng naranasan ho natin, napakahalaga pong huminto at panandali ang tanungin, ano ho ang susunod? Dahil siguro yung iba ho sa atin, marami ho tayong natanggap mula sa Panginoon, mga pangako ho niya, mga paalala po niya, at siguro ang iba sa atin, ang paalala sa atin, huminahon po tayo. No? There are times when our lives na tayo po'y pinapaalalahanan ng Diyos na gusto nating umarangkada sa buhay, pero ang Diyos ang paalala niya, hinto ka muna, bigyan mo muna ng panahon, antayin mo ako. Pero sa kabilang dako ho nito ay meron din ho mga panahon sa buhay po natin at ilan po ang ating gustong tingnan ho ngayong araw po na ito na marami na hong itinanim ang Diyos, marami nang naging paalala ang Diyos, marami nang naging pangako ang Diyos. At hindi na po tayo tinuturuang maghintay sa Kanya, kundi ang Diyos na ho ang naghihintay sa atin. Because maybe ang panahong ito para sa atin, matapos ng ating lahat ng narinig at naranasan itong mga nakaraang taon o buwan mula sa Panginoon, ay tapos na ang paghihintay, ito'y panahon na para kumilos. That this is not anymore a time to wait, but this is now the time to take the next step. Kaya po ang araw po na ito ay maging paalala at paanyaya ho sa atin na nawaho sa ating mga natanggap at narinig ay maging kagamit-gamit po ito para sa ikasusulong ng gawain ng Diyos sa ating mga buhay at sa pamamagitan ng atin hong mga buhay. Titingnan ho natin ang kwento sa isa sa Biblia ho, no, na kilala ho natin at maaaring madalas na ho nating naririnig dahil hinamon ho ng kapanahunan po niya ang kanyang tugon sa buhay. At yan ho ay ang aklat po ng Esther. Hindi ho natin mababasa ang lahat ng kabanata, tayo'y tatalon ho sa ilang mga kabanata ho na magbibigay diin po ng kahalagahan ng pagtugon sa kasalukuyan. At hindi lang ho natin ito titingnan sa kwento ho ni Esther. Ako po na lumaki sa Sunday school, kadalasan pag binabalikan ko ho ang kwento ni Esther o sino man sa Biblia, minsan nakakalimutan ho na ang kilos ng Diyos hindi lang ho talaga siya sa iisang tao. Ginagamit niya ho ang isang tao pero palagi ho itong nakasangkapan sa ilang mga tao ho na ginagamit din ho niya para maisulong ang kanyang kwento. At titingnan ho natin ang aklat ho ng Esther, hindi lang ho sa ginawa ni Esther, pero ho ang gampanin ni Mordecai at ang gampanin din ho ng mga Hudyo na kanilang mga kasama ho nung panahon na yon upang maisulong po ang pagtugon ni Esther sa kasalukuyan. Basahin ho natin ang Esther 4, ang chapter po na ito, verses 1 to 17, pero tatalon ho tayo sa ilahong mga bahagi po. Simulan ho natin sa verse 1. Nang malaman ni Mordecai ang plano laban sa kanila, pinunit niya ang damit niya bilang pagpapakita ng kanyang pagdadalamhati. At nagsuot siya ng sako, naglagay ng abo sa ulo at pumasok sa lungsod na umiiyak ng napakalakas. Hinto muna ho tayo dito bago natin ipagpatuloy. Bigyan ho natin ng konteksto para sa ilan sa atin na maaring nakalimutan na o bago ho ito sa atin hong pandinig. Si Mordecai po ay pinsan ni Esther, ni Queen Esther, nung time ho na ito sa chapter 4, reyna na ho si Esther, siya ho ang napili ng hari. Kapalit ho nung unang reyna sa 400 mga babae pa. So makita ho natin dito na hindi alam ng iba na si Esther po at si Mordecai ay Hudyo. At nung panahong ito, Persian rule na po dahil nakuha po ng Persia ang Babylonia. At ang ilang mga Hudyo ay kasama pa ho dito. No? Nandito ho sila sa Susa kung saan po nangyari ang kaganapan pong ito. At si Mordecai po bilang isang Hudyo, nakita niya o nakilala niya po si Haman na maririnig natin mamaya ang kwento. Gusto ni Haman na yumuko sa kanya ang lahat dahil siya po'y opisyalis ng hari.
Pero dahil si Mordecai at alam niya ang kanyang pananampalataya ay hindi ho siya lumuhod kay Haman. At dahil po dito ay nagsuhestyon ho si Haman na ipapatay ang mga Hudyo dahil pinersonal po ni Haman ang ginawa ho ni Mordecai sa kanya. So nung panahon po dito sa chapter 4 sa talata pong ito na spread na po yung decree na ipapapatay ho ang mga Hudyo. At inaprubahan po ito ng hari. Nung nalaman ho ni Mordecai, siya po ay pumunta ho sa labas ng palasyo at umiyak sa kanyang pagdadalamhati para sa kanyang mga kababayan. At nang narinig po ito, so nung kanyang ginawa po ito, sa Tagalog po, nagsuot ho siya ng sako, naglagay po ng abo sa ulo niya, ito'y pagpapakita ng pag-aayuno at labis-labis na pagdadalamhati. At narinig ho ito ni Esther mula sa kanyang palasyo. Verse 4, nang malaman ni Reyna Esther ang tungkol kay Mordecai sa pamamagitan ng mga alipin at pinunong mga ngalaga sa kanya, nalungkot siya. Nalaman niya ho na nagdadalamhati si Mordecai at pinadalan po niya ng damit si Mordecai para palitan ng kanyang suot na sako, pero hindi ito tinanggap ni Mordecai. Kaya ipinatawag ni Esther si Hatak, isa sa kanyang mga pinuno ng hari, at tinalagang mag-asikaso sa kanya. Pinapunta niya si Hatak kay Mordecai para malaman kung bakit nagkakaganon po si Mordecai. In verse 6, pinuntahan ni Hatak si Mordecai sa lungsod na nasa harap ng pintuan ng palasyo at sinabi ni Mordecai ang lahat ng nangyari kung magkano ang pinangako ni Haman na ibibigay sa taguan ng kayamanan ng kaharian ng Susa para patayin ang lahat ng mga Hudyo. Binigyan siya ni Mordecai ng isang kopya ng kautusan ng hari na ipinagbibigay alam sa mga taga-Susa para ipakita kay Esther. At sinabihan din niya si Hatak na sabihin kay Esther ang lahat ng nangyari at pinakiusapan ito na pumunta sa hari upang magmakaawa para sa mga kalahi niya. So nung panahon pong ito, si Mordecai, binanggit niya na ho kay Esther na ito na yung nangyayari. At inanyayahan niya si Esther, pakiusapan mo ang hari para hindi papatay ang mga Hudyo. So in verse 9, bumalik po si Hatak kay Esther at sinabi po niya, at ito po ang sinabi ni Esther kay Mordecai. Ng verse 11, papasok na ho sila dito sa tinatawag na ating mga young people na difficult conversation. Sabi ho ni Esther, alam ng lahat sa buong kaharian na ang sino mang lalapit sa hari sa loob ng kanyang bulwagan, lalaki man o babae, na hindi pinatawag ay ipapapatay. Maliban na lang kung ituturo ng hari ang kanyang gintong setro sa taong ito at 1 buwan na akong hindi ipinapatawag ng hari. So sinabi niya kay Mordecai, parang imposible ang gusto mong gawin sa akin dahil isang buwan na kaming hindi nagkikita ng hari. Hindi niya ako pinapatawag at pag pumunta ako doon, pwede ko yang ikamatay. Tingnan niyo ho ang sinagot ni Mordecai. At basahin ho natin ito sa pananaw na kung saan makita ho natin ang gampanin ng isang magulang sa isang anak dahil si Mordecai po ay tumayong magulang kay Esther. This will give us a glimpse, the kind of relationship that was built na dito ho kay Mordecai at kay Esther. Tingnan niyo ang sinabi ni Mordecai, huwag mong isiping ikaw lang sa lahat ng Hudyo ang makakaligtas dahil sa palasyo ka nakatira. Sapagkat kahit na mananahimik ka sa panahong ito, may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo. Pero ikaw at ang mga kamag-anak mo ay mamamatay. Baka nga kaya ginawa kang reyna ay para mailigtas mo ang kapwa mo, mga Hudyo. In English, maybe you have been placed in the palace for such a time as this. Napaabot po kay Esther ang mensahe ni Mordecai. Siguro kung kayo nakatanggap po ng kwento ng sagot po ni Mordecai, kung ikaw si Esther, siguro sin zone si Mordecai sa'yo. Dahil napakahirap pong sagutin ho nun. Was there a long pause? Did it take days? We did not know. But all we know is that in verse 15 onwards, ito ho ang naging sagot ni Esther kay Mordecai. Humayo ka, tipunin mo ang lahat ng mga Hudyo na nandito sa Susa at mag-ayuno kayo para sa akin.
Huwag kayong kumain o uminom ng 3 araw. Ako at ang mga alipin kong babae ay mag-aayuno rin. At pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit labag sa batas. At kung papatayin man ako, handa akong mamatay. Kaya umalis si Mordecai at ginawa niya ang pinagawa ni Esther. Tayo po ay manalangin. Salamat, O Diyos, sa araw na ito. Salamat sa inyong salita na nagbibigay po, Panginoon, ng paalala. Ngunit nag-uudyok din sa amin na ituon ang aming mga mata sa inyo at tumugon ng may pananampalataya. Samahan niyo kami at ng inyong banal na spirito sa aming pakikinig. Kayo po ang amin hong maging sandigan at kayo po, Panginoon, ang amin hong maging gabay, Panginoon, sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makikita ho natin dito at hindi lang ho dito, kundi sa buong aklat ho ng Biblia. Nakadalasan ng Diyos gumagamit ho siya ng mga ordinaryong tao. Sa totoo lang, pag tinignan ho natin si Queen Esther, bago ho siya maging reyna, siya ay isang simpleng mamamayan lamang. Ngunit makikita rin ho natin dito na paminsan po, ginagamit ho ng Diyos ang mga pagkakataong ito upang ang kalooban ng langit ay magkaroon ho ng pagkakaisa sa responsibilidad ho o gampanin ho ng tao. Nung panahon pong ito, si Esther at si Mordecai, para sa kanilang mga kabayan po, they're going through their own crisis as Jewish people. At hindi po to dahil meron hong sakuna na nangyari, pero dahil may kagagawan po nito ay isang tao na may pag-iimbot sa puso niya. Minsan ganyan ho, di ba? Pag tinignan ho natin ng paligid, nangyayari ho sa ating politika, nangyayari ho sa ating bayan, nangyayari ho sa ating trabaho, o kahit to sa ating eskwelahan, minsan hindi naman ho, delubyo po eh. Though may mga hindi po tayo inaasahang mga ganyan, mga kalamidad, pero minsan ang nagiging dahilan po ng paghihirap o ng krisis ay desisyon o makasariling desisyon ng ibang tao. At nung panahon pong ito na dumadaan ho sa krisis ang kanilahong bayan, ang kanilahong lahi po, ay binigyan ho ng pagkakataon ng Diyos si Esther at si Mordecai at 10 ng mga Hudyo nung panahong yun na tumayo ho sa gitna ng nakaraan at ng kanilang kinabukasan. Alam ho natin na ang mga Hudyo, alam ho nila na meron hong paparating na Mesiyas. Alam ho nilang may magliligtas ho sa kanila. Alam ho nilang may pangako ang Diyos. They know that they will be redeemed. But in such a time as that, Esther and Mordecai, together with those who were around them, were asked to stand in the gap. Isang oportunidad na tatayuan ho nila ang pagkakataong iyon upang maging bahagi po ng katuparan ng Diyos para sa kanilang lahi. Sabi ho ng isang manunulat, the opportunity of a lifetime must be seized within the lifetime of opportunity. Tama ho ang Diyos, nagbibigay ho siya ng maraming pagkakataon ho sa atin, marami ho siyang binibigay na panahon sa atin upang magbago, pero may pagkakataon din po ang Diyos na ipinagkakaloob niya sa atin, the what we call opportune time, na binubukas niya ho ang isang pinto po para sa atin. Inihanda niya po ito para tayo po ay tumugon at maging bahagi ng katugunan po niya. Recently po ako'y nakasama ho, nabigyan ng pagkakataong mabisita ang ating gawain ho sa Dubai. At ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong makilala at makasama ang atin pong village po doon. Ngunit nagpapasalamat din sa Panginoon sa pagkakataon na makaikot ho sa ilang mga lugar doon. Isa ho ay museo. I'm a fan of museums. And I really like history and innovation. So, binisita ko po ang Museum of the Future, nagkaroon ho ng isang short time po doon. At alam nyo naman ho na isa ito sa celebrated na museum ng Dubai. Dahil pinakita nila doon yung magiging direksyon ho ng iba't ibang sektor ng Dubai sa year 2071. Ang agrikultura, ang ekonomiya po, ang science o ang siyensya, ang edukasyon, pati ang wellness at spa, pinakita po nila doon. And these are not fictions. These are things that they plan to do. May mga prototypes ho sila na pinakita po doon. Nakaka-excite kung ikaw ay part ng next generation na makita mo na, grabe, pwedeng mangyari to na yung mga taxi lilipad na. In fact, this year po, magkakaroon na sila ng test run ng mga flying taxi in Dubai.
Sa gitna ho ng nangyayari ho ngayon sa mundo ay meron pa rin pagsulong po ang bansa pong ito. Marami hong makukuha na aral, pero ang hindi ko makalimutan kung saan pinanghawakan ng Diyos ang aking puso sa pag-iikot po ay yung bahagi po sa dulo ng museo na nagtapos po siya doon ho sa outdoor balcony. So tirik na tirik po yung araw at ang huling part ng museum, pag nakita niyo ho yung picture yan sa screen, yun pong gitna po yung bilog, yung butas, dyan ka po last na pupunta. So after seeing the future, what caught my heart was when I went out of that balcony, sa tirik po ng araw, I was asked with that question. You're excited of what the future will hold. Dami mong pangarap para sa kinabukasan. Sana maging ganito, sana maging ganyan, sana makita ko ng katuparan dahil may mga pangako ang Diyos. Pero ang tanong, ano ang gagawin mo sa kasalukuyan? That view in the museum showed me the present of Dubai. And that, when I was going through it, my heart was captured with that question. Ano ho ang gagawin natin sa kasalukuyan? Sa ating mga narinig nitong mga nakaraan, ang dami hong binigay na pangako ng Diyos. Full life nga po tayo. Pero ho, ang ating mga aksyon at ginagawa sa kasalukuyan ay makakatulong either for us to delay the answer of God or allow us, as Pastor Amber would mention in our summit message, to be part of God's answer. So sa araw po na ito, ang tanong po para sa atin, how do we stand in the gap right here and right now? Nasa gitna ng mga alarma na naririnig ho natin sa ating paligid, sa ating bansa, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating eskwelahan, sa daigdig. Ipapatuloy po ba natin ang mga alarmang ito na tumutunog o tayo po ay tutugon? Hindi man ho natin mabago ang lahat, pero sa pintong pinagkakaloob ng Diyos sa atin, saan man tayo ngayon, in our own little susas, are we willing to respond right here, right now? Paano po? 3 bagay. Base ho sa kwento ni Mordecai at Esther. Tingnan ho natin ang kanilang mga naging tugon. Sila po, hindi lang isa. Hindi lang ho si Esther. Pero ho ang gampanin din ng isang Mordecai at ang gampanin ng kanilang mga kababayan upang maisulong ho nila ang kinabukasan. Una, we have to recognize the need. Kailangan ho nating alamin na may pangangailangan. Pwede ho nating sabihin na, alam mo yun, paulit-ulit na lang, matatapos din yan, lalagpas din yan. Nangyayari po yun. Pero may mga bagay na hindi umuusad kapag hindi ho natin, pag atin lamang hong pinadadaan. We can be resting, but it doesn't mean that we are not active. Magkaiba po yung pinadadaan po natin sa naghihintay po tayo. Yung iba sa atin, nasa panahon nga po tayo ng paghihintay. Pero yung iba ho sa atin, hindi ho tayo naghihintay. Hindi ho natin inaalam na meron ho palang pangangailangan. Friends, we have to recognize the need. Alamin po na meron po talagang pangangailangan. You see, in the story of Esther, hindi po si Esther ang unang nakaalam ng pangangailangan. Nalaman niya ho ang pangangailangan dahil po kay Mordecai at dahil tumugon po si Mordecai. Pag nakita ho natin, meron hong choice si Mordecai nung nalaman ho niya. Siya'y tatay ni Esther. Pwede naman pong kinalingan niya at binabalaan niya na ho si Esther. Tumakbo ka na dyan, papatayin na tayo, ingatan mo sarili mo, huwag ka magpapahuli. Pero hindi ho. Alam ho ni Mordecai una sa lahat na may plano ho ang Diyos sa kanila. At alam din niya ho na kahit may plano ang Diyos, may pangangailangan ho ang kapanahunan po nila. Kaya nang nalaman ho ni Mordecai in verse 1, if we go back to that, in chapter 4, nang nalaman ni Mordecai ang plano laban sa kanila, pinunit niya ang damit niya bilang pagpapakita ng kanyang pagdadalamhati at nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa ulo, pumasok sa lungsod at umiiyak ng napakalakas. Parang nag-ano po siya, hindi ho siya nag-show off po doon. Talagang ipinakita ho niya, ang naging tayo ho niya sa pinagdadaanan ho nila. Hindi ho niya binaliwala ang krisis, hindi niya ho isinantabi, hinarap po niya. Friends, there are times
that we're not able to forward in the future because we're not facing the giants. Friends, as children of God, and it's not to say that we are doing it with blind faith. Makikita ho natin dito naging tugon ni Esther. Hindi lang ho siya padalos-dalos. Inantay niya rin ho ang Diyos. Pero ibig sabihin yung tapang ho kay Mordecai, dun sa pangako ho ng Diyos, na may plano siya, na siya na nagsimula, siya rin ang magpapatuloy ho. So in the midst of the decree that threatens the destruction of God's people, Mordecai discerned the urgency of the hour. Naramdaman niya ho yung urgency. At dahil ho dito, si Esther po, na walang kaalam-alam, nandun sa loob ng palasyo, nakaupo sa kanyang trono po, caught the attention of Esther. Nakuha po ang atensyon po ni Esther. There are times when we're like that, hindi naman po nasa wala tayong pakialam, hindi naman po sa wala tayong gustong gawin, pero dahil ang realidad ho ng buhay po natin, nakapalibot na ho sa atin ay comfort, nakapalibot na ho sa atin ay mga pagpapala, nakapalibot na ho sa atin ay mga bagay po na information na lang, pero hindi na ho tayo nagiging active. We're choosing a comfortable route. But sometimes God, for us to be used by God towards the future, kailangan minsan niyang alugin po ang atin hong comfort. Siguro sa atin, yan ho ang naging summit. Yan po ang naging anniversary. Yan po ang camp. If you are Altus or Next Gen, it became a moment of shaking for you. Because the first gen did it first. Kaya po, I'm very grateful as a very young pastor, the voices of our senior pastors. Sometimes even as pastors where we are expected to see immediately the need because of our lack of experience. Because we still need to learn so much. That we're grateful for the senior pastors who are there to shaken us and act as needed. Kaya po, si Mordecai, kaya makita ho natin, napakaganda po na ito. This is not just Esther. This also began when Mordecai recognized the urgency of the need. And he did not shelter Esther. Pinakita ho, tinulungan ni Mordecai si Esther, makita niya. Hindi niya ho kinondem, tinulungan niya ho. That's why we're grateful that we have this as a church. That when we look at the world around us, we have this multi-generational help na naintindihan ho ng first gen, ang realidad ho ng mundo ngayon, ng mundo ng mga Gen Z, yung 6'7", 6'7", pero nakikita rin ho ang wisdom. No po, the spiritual eyes that's gained through experience and walking with God through the first gen. But it's very important to understand as we work together, to recognize the need. May pangangailangan po. May pangangailangan ho ba sa ating local church? Hindi lang ikaw, pero paano ho tayo as we work together to address that need? Sa trabaho po. Meron ho ba dyan na pangangailangan? Na pwedeng siguro mag-isa ka sa trabaho, pero meron kang huddle na pwedeng tumulong sa'yo para manalangin dun sa katrabaho mo. O meron kang kaklase na suicidal, meron ho siyang naiis, meron mong mental health concern, na de-depress. Na pwedeng mag-isa ka sa eskwelahan, pero meron kang kasama sa Altus. Meron kang first gen, may huddle guide ka na pwedeng tumulong sa'yo. May pastors na pwedeng tumulong sa'yo para ma-address ang pangangailangan na yan. But friends, it must begin by recognizing the need. Alamin ho natin ang pangangailangan. Huwag ho nating isang tabi. Harapin ho natin at intindihin ho natin na may pangangailangan ho. Sabi ho ni Martin Luther King Jr., the greatest tragedy is not the brutality of bad people, but the silence of good people. Yan daw ho ang trahedya ng buhay. Kasi ho ang kasamaan sa isang daigdig, no? Na puno pa ho ng kasalanan because we belong in a broken world. That's not tragedy, that's reality. But tragedy is when we, the children of God, has to do something, but we kept silent. Hindi naman ho ito ibig sabihin na ora-orada o hindi mo pinag-iisipan. Kaya maganda po ang sumunod na nangyari. Hindi lang sila nagtapang-tapangan. Hindi lang ho sila nag-ura-urada sa kanilang mga tugon. Pero ito po ay tumugon sila ng may pananampalataya
At ang pananampalatayang yun ang nagbigay sa kanila ng tapang. Tingnan niyo ang sinabi po ni Mordecai kay Esther in verse 14. Sa Magandang Balita Translation, kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan, anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Si Mordecai na parang tatay kay Esther, hindi niya ho binibi si Esther. Kita niyo ho ang klase ho ng pagpapalaki niya kay Esther. Tapang ho. Binigyan niya ho ng pundasyon si Esther. Hindi para lang sabihin sa kanya na magpaka-hero ka dyan, Esther. Hindi po, ito po'y nakaugat doon sa pangako ng Diyos na ililigtas niya ho ang mga Hudyo. Pero pinakita din ho ni Mordecai, Esther, sa pagkakataong ito, hindi ba't binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataong maging kasangkapan sa katugunan ng kanyang pangako? His parenting is based on his foundation and the promise of God. Kaya yung verse 14 hanggang verse 15, parang ang iksi, yung binanggit ko nga po kanina, di ba? Pero sigurado ang haba po nung pause na yon. Friends, you will see that Esther was able to respond in faith and courage because there was a Mordecai who seemingly, obviously, with his response, kita niyo ho ang kanyang pananampalataya at ang kanyang tapang sa paghawak sa pangako ho ng Diyos. Kaya ang tugon po ni Esther, verse 15, or verse 16 rather, tipunin mo ang lahat ng mga Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw o 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Hindi lang ho yan masasabi ng isang tao ho na walang pundasyon. Makikita niyo ho na naipasa ho talaga ni Mordecai kay Esther. Ang kahalagahan po ng kanilang kasarinlan, hindi lang ho sila Hudyo, pero ang kanilang pananampalataya ho sa Diyos. Friends, we are to recognize, but we also have to respond. Not with blind faith, but with real faith, tested faith, and courage. Tumugon ng may pananampalataya at tapang. Ang pinagkaiba ho ng tapang lang, ng daigdig sa tapang na sinasabi ng Biblia, yung tapang lang ay hindi yung kapag hindi ka takot. Ang biblical po na tapang ay tutugon ka kahit natatakot ka. Ito yung tapang na hindi mo maaalis kasama ang pananampalataya. They go together. Because faith does not always remove danger. Faith chooses to obey even if there is danger. Parang firefighter. Hindi naman susulong ang mga bumbero pag tapos na ang apoy. Susulong ang mga bumbero habang may apoy. Because courage means mission becomes greater than personal safety. Mission becomes greater than personal safety. Esther and Mordecai, and even the people during that time, the Jewish people who prayed and fasted, chose purpose over preservation. At the end of the day, hindi lang naman po ito para maligtas ho sila. Pero maunawaan po, katulad nung sinabi ho ni Mordecai, kaisa sila sa layunin ng Diyos para iligtas ho at pagyamanin at pagpalain ang mga Hudyo. Kaya po sabi ni Mordecai, tingnan niyo po, sigurado siya eh. Hindi naman ito nakabase sa kanila. In verse 14, balikan ho natin ulit, kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Naunawaan ni Mordecai na kaya ho sila tutugon, hindi ho dahil hindi kaya ng Diyos. Na sila'y tutugon, sila po, at pinaalala niya ho kay Esther ito, dahil gusto ng Diyos kasangkapanin ho siya para sa plano niya. Friends, tragedy is not that God's plan will fail, because He who began a good work in us will be faithful to complete it. But tragedy is missing the privilege to be used by God. Can I repeat that? Tragedy is not that God's plan will fail, but tragedy is missing the privilege of being used
by Him. After the summit, the anniversary, the camp, is God calling you to be used to stand in the gap, to forward whatever it is that He's been doing. Maybe not just the future church, because we're part of it, but even the future of your family. The future, ang kinabukasan po ng atin hong bayan. Kinabukasan ho ng ating mga trabaho. Kinabukasan ng team nyo doon sa loob ng inyong unit sa trabaho. Whatever future that is, right here, right now, meron ho bang pinapagawa ang Diyos? Pinapaanyayahan ka ba ng Diyos? At ano ang tugon mo? Nawang maging tugon ay pananampalataya at tapang. Hindi ho nagpadali-dali si Esther at si Mordecai. Hindi sumugod at nag-aklas ang mga Hudyo. Sila'y nanalangin at nag-ayuno. Bago pa ho nila ginawa po itong pagharap sa hari, naintindihan po ni Esther na ang unang dapat hong tugon ay hanapin ang presensya ng Diyos. Minsan yun lang ho ang kulang naman sa atin. Nasobrahan naman ho tayo sa pagkilos. Nakalimutan ho nating antayin ang presensya ng Diyos. Friends, being at the presence of God is the most active thing that you can do. To seek God is the most active thing that you can do. Seeking God and His answer is already the first step. Ang point lang ho na gusto nating balikan ay wag ho natin ipagsawalang bahala kung may natanggap na ho tayo sa Diyos at naghahanap pa ho tayo ng sagot. Lord, ito na ba yung panahon? Hanapin mo pa ang Diyos, hingin mo pa ang sagot niya. Ask God, seek God, never stop. Wag ho nating hayaang mag-die down. Lahat ng natanggap ho natin itong mga nakaraang buwan. At kung natanggap mo na at sinasabi na ng Diyos, hindi na ikaw ang maghihintay sa akin, ikaw na inaantay ko, then right here, right now, stand in the gap. Friends, we are able to win our battles first when we win our battle in the inside room. To be able to bring ourselves before the Lord first. Siguro ang iba ho sa atin, di ba ho, yan ang sinasabi na ng Diyos sa atin. We stand in the gap by speaking truth in lovingly. Magkaroon ng reconciliation, ikaw ang maging peacemaker. Yung iba naman, tinatawag na tayo, mag-serve ka na sa ministry, ilang taon na, paulit-ulit, ang dami mo ng dahilan. Pwede namang sinasabi sa atin, puro ka criticism, baka ngayon kailangan naman, ikaw naman ang mag-alaga, ikaw naman ang magbigay. Tama na, ikaw na lang ang nagsasabi ng mga napupuna. Pero maging tugon ka naman. Siguro iba sa atin, ang tagal mo nang pinagpipray. Ready na, alam mo na sa puso mo, kailangan mo na lang siyang imbitahan on a Sunday. Baka ito na po yun. Naimbitahan mo na. Because you've prayed for it. I'm not saying bibiglain ho. Pero alam mo na sa puso mo, sinasabi na sa iyo ng banal na Espiritu. This is the time. You can already invite that friend. O yung iba naman sa atin, we've been receivers. Now God is telling you, participate. This time, partner with me. Ang tanong ho minsan ay hindi naman ho kung kaya natin. Sabi nga, di ba, we'd always hear this from our pastor. Sometimes, it's not ability, it's availability. It's that dangerous prayer. You know, when I was looking at this again, naalala ko yung panalangin, I wonder what kind of prayer Esther had when she was fasting. Kung anong klase pong napakatapang na panalangin yun. Kasi paminsan kung pag nananalangin tayo sa Diyos, di ba, ang panalangin natin, baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon. Pero para sabing, Panginoon, gamitin mo ako. Use me, Lord, is a courageous prayer. And sometimes, yan ho ang inaantay ng Diyos sa atin. Gamitin niyo po ako. We do not need to wait for situations to be fixed. Ang ganda ng sinabi ni Charles Spurgeon. You have been wishing for another position. Pag ready na ako, pag retired na ako, pag marami na akong oras, pag di na ako busy, where you could do something for God. Do not wish anything of the kind, but serve Him where you are. Nasaan ka ngayon? Saan ka nilalagay ng Diyos ngayon? Pagkaingatan mo at sambahin siya at hayaan mong gamitin ka niya kung nasaan ka man ngayon. Minsan kahit mag-isa ka,
Parang Esther, nung bumalik na siya sa palasyo, wala naman si Mordecai. Wala naman ho yung mga tao. Pero ganda ho ng sinabi ni John Knox. One man with God is always in the majority. One man with God is always in the majority. Pinnacle Village, respond in faith and in courage. Ang huli po, rest on God's providence. Magtiwala sa kalinga ng Diyos. Pag tayo po'y tinawag ng Diyos na maging bahagi at kasangkapan ho niya sa kanyang mga plano at sa kanyang mga layunin, hindi niya tayo iiwan na mag-isa. Nagsimula na ho ang gawain ng Diyos. Magpapatuloy ho ang gawain ng Diyos. Palagi ho siyang nandiyan. Kahit parang wala, nandyan po ang Diyos. Kaya tingnan niyo po ang Book of Esther, marami hong pag-uusap patungkol dito kasi never nabanggit po ang pangalan ng Diyos sa buong aklat po na ito, sa kanyang mga English translation. Pero pag tiningnan niyo po mula sa simula hanggang sa dulo, lalo na po sa chapters 5 to 10, kaya wala na ho tayong time para basahin lahat ng yun, kaya basahin niyo po sa inyong mga bahay, okay po? Kitang-kita po ang kamay ng Diyos. In God, there is no coincidence, but only providence. Imagine among the 400 women, it was Esther who was chosen by the king. Imagine po nung time, dun sa Esther 6, medyo mahaba po ito, pero ang ganda po, basahin lang po natin, para makita ho natin kahit hindi ho nabanggit ang pangalan ng Diyos, nandyan ho ang kamay ng Diyos. Mabilis lang po, verses 1 onwards. Nung time po, bigyan lang ho natin ng context. After manalangin at mag-ayuno ho ni Esther, pumunta ho siya sa hari. Hindi para sabihin agad ang kanyang intensyon, pero para imbitaan yung hari sa isang pagtitipon, sa isang banquet, sa isang kainan. So, nung unang beses po, pumayag ang hari, binigay niya po yung kahilingan ni Esther, at nag-aantay siya kung ano talaga ang intensyon ni Esther. Siguro sabi nga po ng isang commentary, hindi pa nasabi ni Esther dun sa first banquet yung kanyang intensyon. Pwedeng maraming ibig sabihin yon, pwedeng natakot ba siya? Pwede bang napa-atras abante siya? Minsan ganun po tayo, di ba? Nandun ka na. Tapos Lord, eto na, gagawin ko na. Teka lang, parang di ko to kaya. Atras muna ako. Tao po eh. Talaga pong iyan ang human nature. Pero makita niyo po na kaysa maggalit po yung hari, pumayag po ulit siya sa ikalawang pagkakataon. At sa pagitan ng unang pagtitipon at ikalawang pagtitipon, nung gabi po, bago yung next banquet, look at what happened in chapter 6. Hindi nakatulog si Haring Xerxes. Kinuha niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian at pinabasa ito sa habang siya'y nakikinig. So, nung gabing hindi siya makatulog. Siguro parang humanap siya nung parang paglilibangan niya. Feeling ko, sa time natin, nag-doom scroll siguro si Haring Xerxes. Pero siya, pinabasa niya ho yung kanyang parang archive. Nabasa ng bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagtuklas ni Mordecai sa masamang balak ng yunukong Bigtan at Teres na patayin ng Haring Xerxes. At dahil dito, itinanong ng hari, anong gantimpala o parangal ang ginawa kay Mordecai dahil sa kabutihang loob na ginawa niya sa akin? So, out of one random night, kinuha po nung hari yung archive, nabasa niya po doon, na minsan pala, iniligtas siya ni Mordecai. At saktong-sakto sa oras na yun, nalaman ho niya na wala pa siyang gantimpala kay Mordecai. Kaya ho, nung nalaman ho ito ng hari, nag-isip siya ng paraan kung paano niya ho bibigyan ng dangal si Mordecai. Dumating si Haman at akala niya siya po ang pararangalan at nagsuggest siya. Ito po gawin nyo, pasakayin nyo ho siya, bigyan nyo ho siya ng balabal para ipakita nyo talaga sa buong sambahayanan na kayo po ay nagbibigay dangal sa kanya. Akala ho ni Haman siya. To his surprise, si Mordecai po ang pinangarangalan ng hari. As we know in the story, sa bandang dulo po, bumalik po kay Haman ang lahat ng kanyang ginawa laban sa mga Hudyo at lalo na ho kay Mordecai. Coincidence po ba yon? O providence po ng Diyos?
Hindi po ibig sabihin na tahimik ang Diyos sa lahat ng kaguluhan ay wala ho siya. Pwedeng pag tumingin tayo sa ating paligid, ang dami nating mga tanong, ba't nangyayari po ito, Panginoon? Bakit itong nangyayari sa aming bansa? Ito nangyayari sa aming pamilya? Ito nangyayari sa aming kalusugan? Ito nangyayari sa aming trabaho? Pero pwede pong ang kilos ng Diyos sa buhay mo ay paraan na ng Diyos para maging tugon sa mga tanong mo. Si Esther po at si Mordecai, ang mga Hudyo, hinarap po nila ang kanilang sitwasyon, ang kanilang kasalukuyan. Sa gitna po ng lahat ng nangyayari po, hindi dahil nagtapang-tapangan po sila. Pero una sa lahat, ito'y pagtugon sa imbitasyon ng Diyos na maging kasangkapan, na tumayo sa gitna ng nakaraan at ng hinaharap. Sa nakaraan nila at sa plano ng Diyos para sa mga Hudyo. As we know, moving forward, kung hindi ho tumayo si Mordecai at si Esther, kung hindi po nila ginawa ito, wala hong magiging lipi ang Panginoong Hesukristo. This act prepared the way for the Messiah. Kaya matutuloy ho ang plano ng Diyos. May plano ho siya. Ang tanong lang ho sa atin, sa kasalukuyan, sa panahon ngayon, handa ho ba tayong tumugon? Proverbs 19:21, I'll read this in English. You can make many plans. The Message version plays it beautifully. You can brainstorm all you want in your life. But the Lord's purpose will prevail. Wala hong makakahadlang. Ang kwentong ito ay hindi po para makita natin kung na ang gawain ng Diyos, hindi siya magpapatuloy nang wala ho tayo. Magpapatuloy po. Pero ang paalalang ito, for you to stand in the gap right here, right now, is an invitation. For you to experience the way Mordecai and Esther experienced, and the entire Jewish people during that time, how God turned things around. Na kaya ho, gamitin ng Diyos ang ating mga buhay para pagdugtungin ho ang nakaraan at ang kinabukasan, ang kanyang plano ho para sa kinabukasan. Matthew Henry plays it beautifully. Providence is wonderfully mysterious, but always infinitely wise. May dahilan ho ang Diyos at may dahilan din ho ang Diyos kung bakit nandyan tayo, kung nasaan man tayo ngayon. May dahilan ng Diyos sa lahat ng ating narinig ng mga nakaraang buwan. Hindi para manatili po yan, pero maisulong po ang kanyang plano at ang kanyang gawain. Ang tanong lang po, handa ka bang maging kabahagi ng tugon ng Diyos? Hindi bukas, lalong hindi po sa nakaraan, pero ngayon, sa panahon ngayon. I'll end with one story. I started with Dubai, I'll end with another story which actually completed my entire experience there. Minsan nabanggit na ho ito, yung kwento ho ng Oasis Hospital na matatagpuan po sa Al Ain, siya'y bahagi po ng Abu Dhabi. Yan po ang agricultural area po. Ang ospital po na ito ay kilala rin na Kanad Hospital dahil yung mga locals po noon hindi mabanggit ang pangalan ng mga founders po na si Dr. Pat Kennedy and Dr. Marian Kennedy. Nung time po na sila'y dumating po sa lugar po, sa area po na ito, marami po ang mga batang namamatay dahil sa panganganak. Wala hong tamang medisina para sa kanila. At nung sila'y pumasok at nagbigay po ng kanilang tulong para ho sa mga locals nung time na yon, ay tumaas po ang mga batang naligtas mula sa kapanganakan. Dahil po dito sila po ay binigyan po ng award at binigyan ho sila ng karangalan ni Sheikh Nahyan para ho sa kanilang ginawa. Si Pat Kennedy at Marian Kennedy po ay mga misyonaryong Kristiyano. Sabi ho nila, maaaring isa sa dahilan kung bakit ho nagkakaroon ho ng freedom o meron hong kalayaan ho na kahit ang mga Kristiyano ho ay sa isa hong lugar katulad ho ng UAE na meron ho silang freedom to worship freely in areas po is because of what this couple did.
Alam niyo po, hindi naman nagsimula ito sa isang grandiosa na oportunidad. Hindi po sa isang malaking stadium nangyari ang isang pagpapanganak. Pero sa isang maliit ho na kwarto. At dahil po hindi nila pinalagpas ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa kanila. You see, they were praying to minister to Arab countries. And through this, when God opened this, it created ripples of change. Sabi po doon sa isang, ito yung picture, the beginning of the hospital. Look at this. The hospital opened its door in November 20, 1916, a mud brick building loaned by the Sheikh. This former guest house was transformed into a clinic, delivery room, operating room, and staff housing. Pero basic, di ba po? Parang gumagawa sila ng ospital. Pero ano pong nangyari? Oasis Hospital's long story as a maternal child health center began on a survey trip. Dr. Kennedy had successfully delivered a mother of a healthy baby following a complicated labor. Isang komplikado lang po na pagpapaanak. And look at this. The word traveled quickly that there was help for women in the labor and delivery. Minsan ho, hindi naman ho sa malaking paraan ginagamit ng Diyos para magkaroon ho ng tugon sa pangangailangan. Minsan nagsisimula ho sa maliit na binhi. At dahil may plano ho ang Diyos, gagamitin niya ho ang bawat maliit na pag-oo natin sa Kanya para mag-create po ng mas malaking pagbabago. It is our simple yes to stand in the gap that will eventually create and allow God to move so that He is the one who will fill in the gaps. Maybe you're just an ordinary person, you're not a Queen Esther. But friends, all of us, if we follow the Lord, as part of our full life, is always given an opportune time by God. May you recognize the need in your workplace. May you recognize the need in your own family. May we recognize really the needs of our country, even in our local church. Pero sana ho, maging tugon po natin ay pananampalataya at tapang. Hindi para pangunahan ng Diyos, pero tapang na nagmumulang may pagkalinga po ang Diyos sa atin. I want to end here before we go to a time of prayer. Where is God asking you to stand in the gap? Not tomorrow, definitely not in the past, but right here, right now. Tayo po ay awit na isang awitin. Paalala po na anumang season ng buhay, it is not our own doing. We are able to endure because God is Emmanuel. He is with us. He will walk with us. We just have to make ourselves available to Him. Let's all sing this song. Come on, we sing this together. Emmanuel. Oh, Emmanuel, your every word sustaining. Your nearness is my victory. From summits and in valleys, I'll sing. Oh, Emmanuel, your every word sustaining. Your nearness is my victory. From summits and valleys, we declare, oh Emmanuel, you are here with us. Emmanuel, your every word sustains.
Panginoon, maraming salamat po. Salamat, O Diyos, sa paanyaya niyo. Salamat, Panginoon, na may plano kayo at salamat na sa inyong mga plano ay pinapaanyayahan niyo kaming maging kabahagi nito. Salamat, Panginoon, sa inyong aklat, sa inyo pong salita, sa mga kwento tulad ni Esther at ni Mordecai at ng mga Hudyo nung panahong yon, paalala sa amin, Panginoon, na for such a time as what we have, like what they have, it is an opportune time for us, especially the church. Tulungan niyo kaming patibayin pa ang aming pagsasamahan, ang aming pagkakaisa bilang inyong iglesia, ang pagtatrabaho at pagsasamahan ng unang henerasyon at susunod na henerasyon. Panginoon, aming Ama, ang pagtatrabaho namin at pagsasama bilang katuwang ninyo, bilang inyong iglesia, pagtibayin niyo pa po. Panginoon, ang dalangin namin ay hindi lang namin tingnan ng kinabukasan, hindi lang kami ma-excite para sa kinabukasan, pero bigyan niyo kami ng tapang at pagtibayin niyo ang aming pananampalataya na tumugon kami sa inyong mga paanyaya sa panahong ito, sa araw na ito, saan man ho kami ngayon. Maraming salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, na pwede kaming sumandal sa inyo. Panginoon, na hindi kayo tahimik o maaaring hindi kayo kumikilos, di namin nakikita. Pero hindi ibig sabihin po, Panginoon, na wala kayong ginagawa. Pagkat, Panginoon, sa inyo ay simula at sa inyo rin ang katapusan. Salamat po, nilalapit ang bawat pamilya, ang bawat trabaho, ang bawat eskwelahan, ang mga manggagawa, Panginoon, ang mga different local churches, Panginoon ng Pinnacle Village at ang inyong mga gawain sa inyong Universal Church. Panginoon, mas makilala pa ho, kami bilang mga mananampalataya ay maging tugon sa inyong plano para sa sangkatauhan. Salamat po, Panginoon, mahal po namin kayo sa inyong lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.